Usapan naman natin mga kababayan, matapos pong pag-initan ni Bastay Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos, isa namang bong ang kanyang pinag-initan at mga kababayan, hindi lamang pinag-initan, ang pangalawang bong na ito ay sadyang kanya pong mga kababayan na tila ito po ay kanyang sinusumbatan. Naniningil na nga ba ang Duterte kay Bongo dahil ganito ang ugali nila na ang lagi kanilang narrative ay wala kang utang na loob. Ikaw, Bongo, kumpare ta ka. Pero kung alam ko lang pala, Kumpare niya pala si Bongo pero binabanatan. In-expose pa sa maraming sa harap ng maraming tao. Taktika ba to o talagang may pag-aaway na mga kababayan? Dahil nakikita na nila Bongo lubog na ang barko ng mga Duterte. na magkakaganito, yung mga tao, yung mga yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Grabe, yung mga ugali talaga, oh. Mapagtanim. Talagang mga kababayan, nanunumbat. Pag hindi na nakuha ang gusto nila to, tulungan ka namin. Pero, do everything. Kahit maging aso ka namin. Gawin mo ang lahat para sa amin. Ganon. Diba? Diyos mio marimar, mga kababayan. Eto, hindi magandang to, ha. Ako kay Bongo, magsalita ako dito. Ma'am Shensha, Lynn Garcia, good afternoon po. Lady Net. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga, yun talaga yung hero ko. Pwede naman ito. Pwede yung sinasabi ninyo that this is just a tactic in order for Bongo na makapasok sa Senate slot or Senate diba? Kasi Magic 12 lang ata ang kukunin, mga kababayan. So parang itong si Bongo ay gusto nilang makapasok, so pinalalabas nila. Pwede mangyari yon. Pero again, mga kababayan, this is just a parang masasabi ko po na taktika ng pagiging desperado. Because kailangan nilang sirain yung tao, palabasin na kalaban nila in order for this person, di ba, para manalo lang. So, desperado. Ito yung mga utak. Ito, ang kaya lang gumawa nito utak ng mga Duterte. Utak na wala pong ibang remedyo. Yun lang, para makapasok ang kanilang mga grupo, ang kanilang kampo. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag ni ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Pwede. Naniniwala naman ako sa inyo, mga kababayan. Kaya ako nga po ito tinapik. Gusto ko malaman kung ano talaga ang inyong mga forecast. Diba? Pero mga kababayan, again, my opinion here is just sabi ko nga, this is a desperate move para sa mga Duterte. Para makapasok itong si Bongo, kailangan nilang sirain. Kailangan nilang umarte ng ganito
Di ba? Walang ibang makakaisip nito. Duterte lang, mga kababayan. Yan yung ang capacity ng utak nila ay paglaruan ang taong bayan. Ganyan lamang ang kanilang talagang gusto. 'Di ba? Kunwari itong si Bongo, galit na sa kanila o hiwalay na sa kanila. Syempre tayo naman, ay kakampi na pala natin si Bongo. Sige, iboto natin, 'di ba? Pero syempre hindi tayo paloloko. Alam naman natin pag si Bongo nagsalita, ang bukang bibig niya si Duterte. 'Di ba? So wag tayong maniwala. Kahit na nagsisiraan sila dito, sila na lang ang maglokohan. Wag tayong magpaloko. 'Di ba? Wag na tayong magaya. Alam natin yung mga strategy ng mga trapo na ito. Tingnan nyo ngayon, ginagawa ni Bongo. Dapat, they supposedly using their time, mga kababayan, kahit na sila ay kahit sabihin natin na naka-break pa ngayon or on break pa yung Senado, dapat gumagawa ito ng nakakatutulong sa bansa natin eh. Pero ang ginagawa nila, 'di ba? Nakakatulong para bumangon na naman ang pangalan, ginagawa sama-sama doon sa pagbibigay ng ayuda ng DSWD with Amy Marcos. Diba? Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Yep, ako naman naniniwala talaga, Miss Lulu. Mga to eh, 'di ba? Alam natin yung mga galawan ng mga 'yan. Trapo, 'di ba? Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Hoy, baste, kahit anong gawin mo, kaming mga loyalista, kaming mga pro-admin, ay hindi nyo kami maluloko. Dahil kahit anong gawin ninyo, basura kayo sa amin. Bunganga nyo palang basura eh. Diba? Lahat ng inyong mga hakbang, hindi hakbang ng maisog, hakbang ng mautog, at hakbang ng mandarambong. Yan ang mga pinagagawa ninyo at hakbang ng mga takot. Diba? Takot kayo. Hindi nyo nga may pagmalaki yung mga sarili ninyo pagdating dyan sa usaping China eh. Ngayon nag-aantay tayo, mga kababayan, dahil may masamang balita na nangyari. Kagaya po ng binanggit ko kanina, magsasalita ba ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Inday Sara pagdating po dito, dahil hindi ko alam, hindi ko pa na-confirm kung yung totoo nga ba na may naputulan ng daliri doon sa kababayan natin, dahil parang ang nangyari inakyat po sila ng mga Chinese Coast Guard, tapos kinuha yung mga pagkain at sinaktan mga kababayan, may totally injured at meron din na putulan daw di umano ng daliri. Yung naputulan yung daliri, hindi ko pa po na-confirm yun. I'll let you know kung meron ako mga update sa mga bagay na yan. Pero one thing for sure, itong mga Duterte na to, wala tayo talagang mahihita because they really insist and stood their ground na talagang they are pro-China, di ba? Sorry, itong mga to, sobra. Wala sila talagang pagmamahal sa bayan. Sabi ni Lady Net, wala na, basang-basa na ang baste lahat ng grupo nyo. We won't be persuaded sa kadramahan ninyo. At ani ko yun yung tatay mo nangako ng 7 pesos na bigas, nasaan? Gago ka. Okay. Eto mga kababayan para hindi po kayo ako naman kakampi nyo ako, 'di ba? Pero yung 7 pesos na bigas, hindi po totoo 'yon. Ang sinasabi dito, binasa ko yung buo niyan at mga video. Gusto ko man kayong sakyan, pero ang sinasabi po doon, 7 pesos to be cut from the original price. Yan po yun, mga kababayan. Kaya kung tayo, itinatama natin yung sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay nangako ng 20 pesos na bigas, hindi rin ako papayag na, mga kababayan, kayo po ay mapunta sa maling perspective o maling tawag dito, opinion o dun sa inyong stock knowledge. Nasasabihin nyo nangako si Duterte ng 7 pesos. Nangako po siya 7 pesos to be deducted from the original price po, yung sinasabi. Okay? Pero, ayan, going back. Anong masasabi nyo bukod doon sa ito ay panloloko lang at talagang strategy lang ng mga Duterte? Pero my question is,
if this is true, mga kababayan, kasi biro nyo, nilabas pa nila sa media, no? Let's say na ito ay totoo, di ba? Isipin nyo lang na ito ay totoo. Dapat ba ganitong estratehiya ang gagamitin nyo na kailangan ilabas mo sa maraming tao? Na meron na pala kayong hindi pagkakaunawaan, mga kababayan, tapos ipagkakalandakan mo na itong si Bongo ay walang utang na loob, na hindi tumatanaw ng mga nagawa ng Duterte sa kanya, na siya ay walang bayag, na hindi naninindigan para sa mga Duterte. What do you think? So comment down below, mga kababayan, at babasahin ko yan at iaantayin ko po sa mga susunod nating mga upload yan. Remember the tight ones. Go Philippines 3.0, good PM, grabe, labo-labo na sila. At mayor ba yan? Pwede sabihin ng Mayor's League of Philippines, wag magmura ng magmura. Grabe naman, mayor pa naman, nakakasawa na magsalita lang pero wag naman bad words, please. Calling Mayor's League. Yan ang sinasabi nila, that's part of freedom of speech daw, di ba? At ang ano pa nga nila rito, mga kababayan, impression niya, ano lang daw niya yun, expression, sabi niya. Alright. So ayan, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat, ha. At talagang walang sawa po ang pagpapasalamat ko sa mga tulong nyo sa akin, lalong-lalo na in times na na-demonetize tayo. Eto, nakakabangon na ulit. Kulang na lang hindi pa ako nakakapag-apply kasi hindi pa lumalabas yung tamang record, pero alam ko na reach na natin yung requirements. Okay? So maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-iingat po kayo at wag po tayong papayag na tayo po ay gambalain at tayo po ay siraan at tayo po ay kutsa-kutsain na lang ng mga taong ito. It's really way better na makita natin ang totoong mga Duterte, kanilang totoong kulay sa pagmamanipula po nila, kagaya ng ginagawa dito. Kagaya nga po na sinasabi ninyo, this is part of their plan na makapasok itong si Bongo sa pagiging senador muli. Okay? Bye everyone. Thank you. Panahon na ng pagbabago, dahil sa'yo ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na magbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Magbabago at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan.